Nagbigay ng tulong pinansyal si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga biktima ng pagpapasabog sa Rojas Night Market sa Davao City. Anya, hindi malayo na magkaroon muli ng pagsabog, hindi na sa Mindanao, kundi pati sa ibang bahagi ng Pilipinas. Dahil may mga sugat ang mga Moro na hindi pa naghihilom. Sa parehong okasyon, sagot din ng Pangulo ang pagturo sa kanya ni Senadora De Lima bilang nasa likod ng pagpatalsik sa kanya bilang chair ng Senate Justice and Human Rights Committee. Darito ang report ni Ian Cruz. Higit 2 linggo matapos ang malagim na pagsabog sa Davao City kung saan 15 ang namatay at mahigit 6 na po ang sugatan, nagbigay ng 250,000 pisong tulong pinansyal si Pangulong Duterte sa mga namatayan at mga lubhang nasugatan. 100,000 naman para sa iba pang sugatan. Isa sa dumalo si Mang Dennis Larida. Nang mangyari ang pagsabog, kasama niya ang nasawing misis sa si Melanie Faith at 12 anyos sa anak na si Daniel Josh sa Ross Avenue Night Market. Aminado siyang mahirap nang ibalik sa normal ang kanyang buhay. Hindi naman natin masabi na ang pira is makabalik ng buhay ng asawa ko at anak. Pero through the financial aid siguro, sa love, sa concern, sa support ni Presidente Duterte sa amin ng mga victim, makatulong yan sa amin to recover this tragedy. Babala ng Pangulo, maaaring maulit pa ang pagsabog dahil para sa ibang mga Pilipino, sariwa pa rin ang sugat na iniwan ng pagmamalupit sa kanila, lalo na sa mga Moro. Naikwento niyang muli ang nangyari 100 taon na nakakaraan na pagpatay sa mga Moro ng mga Amerikano. Sadyang inilabas niya nga raw ito nang dumalo siya sa ASEAN Summit para ipaalam sa lahat na isa ito sa punot dulo ng hinanakit ng mga Moro. Ang ISIS walang ginawa kundi paputok ang buong mundo. Kaya yan ang pinaka-problema natin. There will be another explosion, believe me. If not in Davao, then somewhere in Mindanao or maybe the other parts of the country. Especially because kung ikaw ang rebelde, gusto mong gumawa ng paalaala sa mundo na nandito kami, inaapi-api kami. Kaugnay naman sa laban kontra droga, sabi ng Pangulo, kahit pa raw 1,000 hearing ang gawin kahit saan, wala raw siyang pakialam. Eh ako, bahala na kayo. Basta ako, I made the promise. I will suppress drugs, stop crime, and no corruption. And I will deliver. Kasi hoda kong adaw-adaw, baski yung buong United Nations mapunta dito. Tumabi kayo dyan, ayaw ninyo masali kayo. Ako may trabaho dito. I was elected because of this. Sa mga pumupuna naman sa mga napatay sa kampanya ng pamahalaan laban sa droga, hamon ng Pangulo sa lahat, alamin ang statistics ng mga namatay na inosente noong mga nakaraang taon. Di hamak daw na mas ligtas sa mga komunidad ngayon. Hindi rin daw niya papakialaman ang Kongreso. Is there any law that would make it unlawful for me to threaten criminals? Kaya sabi ko noon yung sa raportor, stupido ka. Yung batas namin, ang susundin namin, yung batas ninyo kung ano yung kisihuda ka kung saan ka galing. There is no law which says that hindi ko kailangan takutin ng... It is as a matter of fact, it's my duty to threaten criminals. Kaugnay sa sinabi ni Senadora Leila de Lima na siya ang dahilan ng pagkakatanggal ng senadora sa pinamumunoang komite sa Senado, sagot ng Pangulo. I don't interfere, I said. I would not want to dwell into matters not within my province, not part of my territory. Ako basta, sabi ko, I don't care how many hearings there, UN, EU, U2, B2, B52, basta ako nakatutok sa aking trabaho. My promise to the people of the Philippines is that there will be no corruption and it will be then that I will suppress drugs and fight crime. Sa unang pagkakataon din, sumagot ang Pangulo tungkol sa mga alegasyon ni Edgar Matubato laban sa kanya at kay Davao City Vice Mayor Paulo Duterte ukol sa extrajudicial killings. Galit na galit nga si Pulong. Si Pulong hindi nag-aral at hanggang women silang yan.
Never, tanongin ninyo sa atin yun. Nagalit na. Pero sabi ko, Ikaw nagalit, sir. Ito sa mga sinabi niya. yun yung affidavit noon ng they have a witness and the witness. Yan. Alam ko na yan. Sabi ko yun. Is it the same affidavit they use in the WPP daw? Or was there any really... Disgrasya. Alam mo kung bakit? Actually, if you know it's a lie and you egg a person to testify, you are an active participant ng sige, mag-testify. Tapos mag-imbi na. That is subornation of perjury. It's a serious crime. Mula rito sa Davao City, Ian Cruz reporting.